Habagat lalo lang lumalakas, sunod-sunod na pag-ulan sa Luzon. Tag-ulan malapit nang ideklara ng Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at suporta. Narito na ang lagay ng panahon ngayong araw. Mga kababayan, patuloy na umiiral ang lakas ng southwest monsoon o hangin habagat na siyang pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas. Ito ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang mas madalas na pagbuo ng makakapal na ulap at sunod-sunod na pag-ulan sa maraming lugar ng bansa. Kasunod nito, opisyal ng ideklarasyon ng Pag-asa noong May 30 ng pagsisimula ng habagat season sa ating bansa. At dahil patuloy pa rin humihigop ng malaking dami ng moisture mula sa West Philippine Sea ang habagat, inaasahang magpapatuloy ang maulan at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Sa huling forecast ng Pag-asa, ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay inaasahang makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan sa buong maghapon. Hindi ito simpleng panandali ang pag-ulan lamang. May mga pagkakataong magiging katamtaman hanggang malakas ang mga pagbuhos ng ulan, lalo na kapag magkakaroon ng rain bands mula sa hangin habagat. Dahil dito, may panganib ng flash flood, landslide, pag-apaw ng mga ilog at pagbaha sa mga mabababang lugar, partikular sa mga lugar na may kasaysayan na sa pagbaha at pagguho ng lupa itong mga nagdaang araw. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, inasahan ang mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Posible rin ang malalakas na thunderstorm lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Bagamat hindi naman tuloy-tuloy ang ulan, maaari pa rin itong magdulot ng localized flooding sa ilang bahagi ng National Capital Region o NCR. Maging handa rin sa biglaang pagdilim ng kalangitan, malalakas na pagkulog at kidlat at pansamantalang pagbaha sa mga pangunahing lansangan. Sa Western Visayas, patuloy na mararamdaman ang impluwensya ng southwest monsoon. Inaasahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ang mga pag-ulang ito ay maaring lumakas sa ilang pagkakataon lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Central Visayas, Eastern Visayas at Mindanao, localized thunderstorm naman ang pangunahing weather system. Dahil sa mataas na humidity at matinding init sa maghapon, mabilis na nabubuo ang mga thunderstorm clouds. Karaniwang nangyayari ito mula sa tanghali hanggang sa gabi. Kaya kahit maaraw sa umaga, posible pa rin ang malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog at malalakas na pagbugso ng hangin sa loob lamang ng maikling panahon. Para naman sa ating mga kababayang mangingisda at sa mga bumabiyahe sa karagatan, ang lagay ng karagatan at panahon sa extreme northern Luzon, kabilang ang Batanes at Babuyan Island, makakaranas ng katamtamang pag-alon ng dagat na may alon na 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Pinapayuhan ng malilit na bangka na mag-ingat sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Bagamat ligtas pa para sa karamihan ng mga sasakyang pandagat, pinapayuhan pa rin ang lahat na maging maingat lalo na kapag merong thunderstorm. Mga kababayan, dahil sa mas makapal na ulap at mas madalas na pag-ulan, bumababa ang bahagya ng temperatura sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, minimum temperature 25.7 degrees Celsius at ang maximum temperature ay umaabot sa 30.4 degrees Celsius. Mas mababa ito kumpara sa mga nakalipas na linggo kung saan umaabot sa mahigit 35 degrees Celsius ang temperatura. Gayunpaman, nananatiling maalinsangan dahil sa mataas na humidity na umaabot sa 94% maximum humidity at 75% minimum humidity. Kaya kahit hindi gaano mainit, maaari pa rin makaramdam ng discomfort dahil sa halumigbig na hangin. Mga kababayan, kung susuriin natin ang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na nagsisimula ng mag-transition ang bansa mula sa tag-init patungo sa mas aktibong tag-ulan. Ang habagat ay unti-unti nang magiging dominante sa ating weather pattern. Kapag magpatuloy ang ganitong setup sa mga susunod na araw, posible nang ideklara ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng rainy season ngayong buwan ng Hunyo. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na tuluyan nang mawawala ang mga araw na mainit at maaraw. Patuloy pa rin nating babantayan ang posibilidad ng pagbuo ng mga low pressure area at mga bagyo sa Philippine Sea habang papasok tayo sa mas aktibong bahagi ng typhoon season. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, lagi magdala ng payong, kapote araw-araw, mag-ingat sa mga lugar na madaling bahain at iwasang tumawid sa mga rumaragasang tubig. Linisin ang mga kanal at daluyan ng tubig, bantayan ang mga weather advisories mula sa Pag-asa at siguraduhin handa ang emergency kits sa inyong tahanan.
At narito ang buod nating balita, habagat patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Western Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, makakaranas ng madalas na pag-ulan. Habang ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, makakaranas ng maulap at maulan. Western Visayas patuloy ring makakaranas ng epekto ng habagat. At Mindanao at sa nalalabing bahagi ng bansa na mayroong localized thunderstorm. Katamtaman ng pag-alo ng dagat sa extreme northern Luzon at posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na tatamaan ng malalakas na pag-ulan. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Mga kababayan, katulad ng panahon ng pabago-bago, may mga pagkakataon din sa ating buhay na tila puno ng unos at pagsubok. Ngunit pinapaalala sa atin ng Diyos na huwag tayong matakot sapagkat kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa gitna ng ulan, bagyo at hamon sa araw-araw, manatili tayong matatag, handa at may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At yan po ating update sa panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong Daily Weather News Authority sa bansa. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas maraming weather updates araw-araw. Mag-ingat po tayo palagi. God bless us. Magandang araw sa inyo muli hanggang sa susunod na ulat, panahon.